it the message that shaped our history. The mission that broke boundaries and changed lives. The Advent movement that is our heritage and our call. Rediscover who we are, why we're here, that drives the work we do and the lives we live. We know how God led His people in the past. We can read it in the Bible. But how does He lead us in our modern time? I dare say the answer lies in your getting to know a woman who is considered as one of the most important authors in American history. Welcome to Lest You Forget, Adventist History and Mission Series. Yes, tonight we are going to talk about a prominent woman in the history of America, and I would say even in the history of the world, because her writings have influenced so many people, changing their lives because of her counsels. And so tonight, we'll be talking about a woman named Ellen G. White. So welcome to our program. And by the way, you can watch this, for those who have come for the first time, every 7 to 8 o'clock in the evening. And of course, this is going to be replayed at 2 to 3 in the afternoon. At what channel, Jade? Yes, that will be on GSAT channel 37 and dihapod sa Parasat Cable channel 17. Okay, local antenna channel 25. So, pwede po ito nila makita sa YouTube, Pastor. And of course, ato ang Facebook page nga, I'm sure mas kadaghanan sa inyo karon galantaw diri sa mua. And by the way, sa di pa na ko ila-ilang itong speaker, I want to say hi to our viewers in Lumbo Church in Valencia City. I have many friends there, and I know they're viewing this right now. And also our viewers from Mountain View College and from other parts of the world, like those in America, some in UK. Why I know this? Because they told me. They're Yes, watching hi this program. everyone. Yeah. Thank you for joining us. And of course, our old friends in Iligan City. Okay, so what's in for tonight again? It's about Yes, a woman. we're going to have a presenter, and his presentation is called The Call, Life, and Ministry of Ellen White. Pastor Adil, please introduce our speaker. Yes, to present the topic mentioned tonight is Pastor Abonjunito Caime. He is currently the ministerial secretary as well as the Sabbath School and Personal Ministries Director of the Central Mindanao Mission headquartered in Bukidnon. Now, Pastor Caime holds a master's in ministry and is happily married to a church school teacher with whom he is blessed with 4 children. 2 are now professionals and the others are still in high school. So we welcome to our program tonight Pastor Abonjunito Caime. Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon nga nagapadayon sa pagsubaybay sa atong programa Lest You Forget nga nagahisgot sa historya sa Adventista ug ang mission niini. Atong gidala ang mga pangmusta gikan sa Central Mindanao Mission sa atong mga kahigalaan sa atong Mountain View College sa akong panimalay diha sa Mailag ug sa atong mga kaigsuonan nga nagapadayon sa pagsunod sa atong programa. Ang atong topiko nining kagabihon mga igsoon nagahisgot mahitungod sa kinabuhi, pagtawag o pagministeryo ni Ellen White. Now, mga igsoon, lisod baya ang paghubit sa kasaysayan sa kinabuhi sa katao nga dili kay nato sinati. Kung nila pa siguro murag dili ingon nato. But atong tan-awon karon kagabihon, kung unsa gyud ang lintunganay sa kinabuhi sa ni Ellen White. Now, kung atong tanawon ang harmon nga puluyanan, ang papa ni Ellen White nga si Robert F. Harmon Sr. usa siya ka kugihan nga mag-uma o magbubuhat og kalo. Ang iyang inahan sa Eunice Gold Harmon, usa ka magtutudlo sa wala pa kini naminyo, apan human sa iyang kaminyoon, nahimo siyang kugihan
nga inahan sa pulyanan. And then si Ellen White adunay mga igsoon, no? Si Caroline Harmon Clough nga naminyo sa usa ka clergyman, Methodist clergyman, og si Harriet Harmon McCann nga naminyo usab og clergyman nga taga Kansas, and then si John B. Harmon, usa ka negosyante sa Illinois, og laing igsuon ni Ellen White nga si Mary Plummer Harmon Foss nga naminyo sa igsuon ni Hazen Foss nga mao si Samuel Foss, and then si Sarah Harmon Belden nga naminyo kang Stephen Belden nitong Agosto 1851 nga gipanalanginan og duha ka mga kabataan, si Franklin ug si Lillian. And then si Robert F. Harmon Jr., the only brother ni Ellen White nga nahimong Sabbatarian Adventist. Apan namatay sa sayong panuigon sa 27 anyos sa sakit nga tuberculosis niadtong 1853. And then ang kaluha ni Ellen White si Elizabeth Lizzie N. Harmon Bangs nga naminyo kang Reuben Bangs apan wala mutuo sa espirituhanong gasa ni Ellen White. Sa 8 ka mga igsoon, no? 4 lamang ang nidawat sa Adventistang pagtulunan. Si Mary, si Sarah, si Robert Harmon Jr. ug si Ellen White. Kini lamang silang 4 ang nidawat o nahimong Seventh-day Adventists. So, ang ginikanan ni Ellen White, mga igsoon, nahimo silang mga Adventista in their later life. So, lahin ng tuig silang mga kinabuhi. Apan, sa wala pa namatay ang papa ni Ellen White, iyang giduawan ang iyang mga igsoon ug nagsulat si Ellen White. Ingon siya, bisan tuod wala kami magakauyon sa tanang punto sa relihiyoso nga buluhaton, apan ang among kasing-kasing na usa. Mga igsoon, nindot paminahon nga bisan tuod sa tumpulianan dili man kita nagkausa diha sa relihiyoso nga pagtulunan o buluhaton, but our hearts are one. Now, atong lilion ang panimalay sa mga white, no? Now, kinsa man gid kini si Ellen Gold Harmon White, mga igsoon. Ang uban nagunahon na nga usa siya ka propeta, apan atong tan-awon ang kaagi kagikan sa iyang kinabuhi. Sa aton hibaluan, may kaluha siya si Elizabeth nga nangatawo sila diha sa Gorham, Maine niadtong Nobyembre 26, 1827. Unya sa kayong ganiha, ang ilang amahan usa ka kugihan nga mag-uma nagabuhat og kalo, nibalhin sila dito sa Portland, Maine, mga igsoon. And then may tungod sa kaliwatan ni Ellen White, ang uban gaingon nga may kaliwat siya sa mga gold nga African American nga kaliwat. Apan sa aton hibaluan, aduna siya kaliwatan sa European Caucasian nga kaliwat, mga igsoon. Apan sa batan-on pa si Ellen White, nakatagamtam siya og aksidente, mga igsoon, sa edad nga 9 anyos. Adunay usa ka hitabo nga diin nasulat ni Ellen White sa iyahang history, ningon siya, that was to affect my whole life. Nga nakaapekto sa iyang kinabuhi, sa tibok kinabuhi, mga igsoon. Now, ano hitabo mao nga naigo si Ellen White sa usa ka batong gilabay sa usa ka classmate nga nasuko tungod sa binatan-on nga away, mga igsoon. Naigo diha sa ilong. Og nahimo nga si Ellen White nakuma sa 3 ka mga semana. Og nasulat niya, ningon siya nga nahugo ako, niniwang ako, daw bukog na lang og panit. So, sa iyang pisikal nga kahimtang, Ellen White is disfigured the rest of her life. Sa tibok niyang kinabuhi, mga igsoon, dili siya nagtubo nga himsog. Ingon dinhi sa iyang sulat, every feature of my face seemed changed. Ang mga hubit sa akong panagway medyo nausab, ang akong panglantaw was more than I could bear, and then ang bukog sa iyang ilong, mga igsoon, nga nabuak,
the idea of carrying my misfortune through life was insupportable. Dili gid mga igsoon masuportahan. I could see no pleasure in my life. Wa say kalipay. Yan nakita. And I did not wish to live, and I dared not to die, because dili pa siya andam. Sumala sa iyang gisulat. And so, sa Ellen Harmon, wala na gid makapadayon sa formal nga pagtuon mga igsoon. And then sa iyang gisulat, some 50 years after the accident, nisulat siya nga kadtong panahon nga daw pait unya lisod kini ang tuson, nahimo kini siyang panalangin in disguise, a blessing in disguise. Kadtong hampak nga niabot kaniya nga daw nawala ang kalipay sa kalibutan, mao'y paagi nga diin gitutok niya ang iyang mga mata ngadto sa langit. Ug ningon siya nga wala unta ko nakailak kang Kristo Jesus kung dili patungod sa kasub-anan nga ni limin sa iyang batan-on nga kinabuhi o nga mga katuigan, ug mo'y nagdala kaniya sa pagpangita sa kahumpayan nga makita lamang kang Ginoong Jesus. So, atong tan-awon, kinsa man po kini si James Springer White sa kinabuhi ni Ellen Gold Harmon mga igsoon. Now, si James Springer White natao niadtong Agosto 4, 1821 dito sa Palmyra, New York. Unya, ikalima siya sa siyam ka mga kabataan. So kung ato tan-awon ang kahimtang ni Ellen White o kang James White, natao sila sa mga pulianan nga daghang mga bata, mga igsoon. Ani mga panahon na siguro murag uso pa ning padaghan ng bata, no? Unya, apan si James White nag-anto siya sa usa ka poor eyesight which kept him out of school until the age of 19. So, ang kahimtang ni James White dili usab ingon nga maayo nga panglawas, and then ang iyang formal education niabot lamang og 29 ka mga semana. So, a matter of murag 7 months. So, muna siya ang kahimtang ni James White. And then, ang iyang reliyoso nga eksperyensya kang James White, mga igsoon, is nabaptismuhan siya nining gitawag nga pundok Christian Connection nga denominasyon. And then, he was moved sa wali ni William Miller niadtong September 1842, in which naghimo sab siyang successful in preaching the Millerite message sa tingtugnaw sa 1842 to 1843. Unya, si James White naordinahan sa gospel ministry sa Abril 1843. So nahimo siyang ordained pastor. Ano atong lilion karon mga igsoon kining panag-uyab or courtship ni James White ug ni Ellen White. Nagtagbo sila prior sa 1844 dito sa Portland, Maine. So kanimo tan-awon before sa 1844 katong gitawag nga disappointment, nagtagbo kini si James White o si Ellen Gold Harmon, and then they became acquainted sa ilahang biyahe padulong sa Orrington, Maine, nga diin both nila mga igsoon ilang kumbatihon ang pagtulunan sa fanaticism. Unya, ang ilahang courtship ni lambo kini but was allowed to mature, no? Gitugutan nila nga muhamtong hangtod nga silang duha nakasiguro nga ang ilang relasyon na ay aprobado sa Ginoo. So, alang sa mga batanon nga manag-uyab, sigurabi ninyo nga kanang inyong relasyon approved by God. Aprobado sa Ginoo. Mo ni ang ilahang kahimtang ni James White o ni Ellen Gold Harmon. And then, ang ilang kaminyoon ato lilion. The ceremony gihimo dito sa Justice of Peace sa Portland, Maine niadtong Agosto 30, 1846. And then si James White is 25 anyos lang ug usa ka bulan ang iyang panuigon nga naminyo siya ngadto kang Ellen Gold Harmon nga 18 anyos ug 9 ka bulan. Sa ato pa kung ato tan-awon ang pangidaron ni Ellen White, mga igsoon daw dili pa ginunta tingminyo nga pangidaron. Pero mga batanon, no? Ako nagtuo nga si Ellen White adunay mga talambagan may tungod sa kaminyoon. Ayaw niyo sunda ang iyang pangidaron nga 18.
So, gipanalanginan sila og mga kabataan. Si Henry Nichols White, 1847 to 1863, nag-spend sa iyang mga katuigan dito sa Stockbridge Holland family. Mangutana siguro mo, anong naman ni sa Stockbridge Holland family? No, mga igsoon. And then, nahimo siyang usa ka term og sweet singer og namatay lang sa sayong panuigon sa 16 anyos tungod sa pneumonia. And then, si James Edson White. Kung di mong tanawon, parehas lang nga sa iyang amahan, pero ang middle name niya, mao'y mag-determine nga lahi siya sa iyang amahan, mga igsoon. Known by his middle name, to differentiate from his father, anya, usa ka missionary to former African-American slaves dito sa southern United States. Apan kini nga pagka-missionary daw dunay mga kakulba tungod kay sa violence at the hands of angry plantation owners. Now, si William Clarence White, known affectionately as Willie, muning tawag og Willie, human sa kamatayon sa iyang amahan, naghimo siyang usa ka counselor, business manager, o traveling companion sa iyang inahan nga si Ellen White. Atas nga gihatag sa Dios kaniya or nga diya siya gitawag. Unya, human sa iyang namatay si Ellen White sa 1915, si Willie nahimo siyang secretary sa Ellen G. White State, supervising his work more than 2 decades. 20 anyos. No? And then, hangtod nga namatay siya, ang iyang buhat mga igsoon, nag-serve siya sa mga importante nga mga board institutions. Now, si John Herbert White, mao ni siya ang kamanghuran nga namatay lamang sa sulod sa duha ug tunga kabulan tungod sa sakit nga erysipelas, known as St. Anthony's Fire. So, sa upat ka mga anak ni Ellen White, mga igsoon, duha ra gyud ang nakaabot sa hamtong nga panuigon. But here, ato makita nga sa kinabuhi ni Ellen White, adunay acute privation in their home. Privation in their homes. Meaning, si Ellen White, doon na siya'y kinabuhi nga daw dili pa publiko tungod kay sa sayong nga mga adlaw sa ilahang kaminyoon ni James White, they lived in the homes of others. Nagpuyo sila sa dili nilang pulianan. Sa Harmon Home, ikaduha sa Stockbridge Holland Home. So kung imong tanahon mga igsoon, daw ang ilang kaminyoon, ang pagsugod sa ilang kaminyoon daw dili kini ingon sa dato nga pulianan, and then they started housekeeping nga nanghulam og furniture but determined to be financially independent. So tanawa ha, nanghulam pa sila mga kagamitan alang sa ilang pulianan. Unya, in vision, Ellen White was shown nga ang Dios nagdala kanila ni ini nga pagsulay alang sa ilang kaayuhan. Take note the positive side, Ellen White. And then, og pag-andam nila nga pagbuhat alang sa uban, that he had been stirring up our nest, ingon si Ginang White, giuyog niya ang atong pulianan, ang atong salag, lest we should settle down at ease. Kay basin unya, magpaharuhay ta sa kasayon. Unya, nipadayon siya, we work for souls. Ingon si Ginang White, if we have been prospered, kung kita nag-uswag, home would be so pleasant that we would be unwilling to leave it. Ang pulianan basig nindot kayo kini hidahigdaan og puy-an nga dili ta ganahan mugawas niini. And then ingon siya, trials had been permitted, gitugutan kini nga mga pagsulay to come upon us to prepare us for the still greater conflicts that we would meet in our travels. Kining pagsulay gihatag kini tungod kay giandam kita sa dagko pang pagsulay or konflikto sa ato unya nga mga pagpangduaw sa mga iglesia mga kaigsunan. So, mga igsoon, their life, ang life kinabuhi ni Ellen White o James White, dili siya ingon nga hamugaway apan gitugot kini aron pag-prepare nining magtiayon sa dako nga bulaton. So, atong tan-awon ang reliyoso nga eksperyensya ni Ellen White.
Kung nato matanaw mga igsoon, she was desperately in earnest about religion. No? Grabe gyud ka kanibang sincero ning reliyon si Ellen White. Unya, na-traumatize siya mga igsoon sa unahuna nga si Ginoong Jesus might return in a matter of years. Hapit na mo balik. Pero kini nga pagtulunan, iyang nadawat sa edad pa siya 8 anyos. Sa diyang nakapunit siya papel mga igsoon, while going to school, nagapasantop kining maong papel nga Jesus could come in a few years. Nga hapit na mubalik si Jesus. So kini nga kahadlok sa second coming nagagikan sa duha ka mga sources. Una, may pagbati siya kining sense of unworthiness. Nga daw dili siya takos, dili siya angay. Ikaduha, nisulat siya sa Life Sketches page 21, anaasa kong kasing-kasing ang pagbati that I could never become worthy to be called a child of God. Nga dili ko takos tawgon nga anak sa Dios. It seemed to me, ingon siya, that I was not good enough to enter heaven. Nga dili ko angayan, takos nga musulod niya na langit nun nga pulyanan. Ug nga ikaduha nga source is ang iyang pagbati sa unworthiness is may kalabutan kini sa iyang pagtuo ni gitawag og eternally burning hell. Nito sa Ellen White mga igsoon nga ang kalayo sa impyerno dili mapalong but eternal. Mao kini ang source ayang kahadlok. And so nakigbugno si Ellen White nini mga issue mga igsoon, nini mga hunahuna, and her problem was compounded by two false beliefs. Nagagikan sa sayop, duha ka sayop nga pagtuo. Una, that she had to be good. Nga kailangan maningkamot siya nga maayo siya maigsoon or even perfect, mahingpit before God could accept her. Sa dili pa siya madawat sa Ginoo, kailangan nga mahingpit na siya. Ikaduha, ang idea that if she was truly saved, na kung siya tinuod nga naluwas, she would have feelings of spiritual ecstasy. May pagbati siya sa espirituhanon nga kalipay or kahigwaos. Muni ang duha ka kining sayop nga nakuha ni Ellen White mga igsoon. And so, ang iyang experience igsoon sa kangit-ngit naghinahinay kini pagkawala niadtong sting init sa 1841. Sa dihang nitambong siya og camp meeting dito sa Buxton, Maine, mga igsoon. Then she heard a sermon, iyan paminawan ang wali, that all self-dependence and effort, ang tanan nga pagsalig sa kagalingon ug ang paningkamo sa kagalingon, walay pulos mga igsoon, gaining the favor of God. Dili kini mo makahatag og pabor sa Ginoo. And then she realized that it is by connecting with Jesus, ang pagpakigdugtong lang kag Ginoo Jesus mga igsoon, through faith, pinagi sa pagtuo nga ang makasasala mamahimo siyang malaumon, matinuhuon nga anak sa Dios. So, mga pinalanggang mga igsoon, kita nga nagapadayon sa pagsubayban nini nga programa, always remember that it is by connecting with Christ. Ang pagpakigdugtong lamang kang Kristo Jesus, may magahimo kanato nga malaumon, matinuhuon nga anak sa Dios. Sumala sa eksperyensya usab ni Ellen White. And then later, nagsulat si Ellen White nga ang tanang lingwahe sa iyang kasing-kasing was that, help Jesus save me or I perish. Ginoo tabangi ko, luwas ako, o kay basig malaglag ko. And then suddenly, ingon si Ellen White, ang iyang kabugat ni biya o nigaan ang pamati sa iyang kasing-kasing mga igsoon. Wow, what a beautiful experience. Soon, human siya gikan sa camp meeting, sa Ellen White nabautismuhan by immersion. Tusmaw sa tubig mga igsoon, ug ni-join siya sa Methodist Church. No? So, ato'y padayon ang iyang experience
sa relihiyosong eksperyensya, but it was in 1843 mga igsoon. Take note sa date. 1843 nga si Ellen White ug ang iyang mga ginikanan ug mga igsoon were zealous nining gitawag Advent truth nga giwali ni William Miller. Advent truth, no? They were zealous. Nga tungod niini, ang ilang lokal nga iglesia, ang Methodist Church, nga nagtudlo nga si Kristo would not come until after 1,000 years of peace and plenty. Nga si Kristo, dili mo balik hangtod mahumanaw sa kalibog ka tuig, sa kalinaw o kadagaya. And they did not appreciate the doctrine of the return of Christ. Wala mudaig ang Methodist Church niining hinanaling nga pagbalik ni Kristo. So, ingon nga resulta, niadtong September 1843, ang Methodist Church nag-expelled or nag-disfellowship sa Harmon family from the Methodist Church. Gipalagpot sila sa mao nga iglesia. So that, mga igsoon, atong tanawon karon ang pagministeryo ni Ellen White. In December 1844, human sa disappointment sa Oktubre 22, 1844, nga nasaysay sa atong uban nga mga magsusulti, human sa disappointment, si Ellen Harmon was praying with upat ka mga babay diya sa pulianan ni Mrs. Haynes of Portland. So nag-ampo sila mga igsoon. O niya, sa iyahang gisulat sa Life Sketches, page 64, while we were praying, samtang kami nag-aampo, the power of God, ang gahum sa Diyos, came upon me as I had never felt it before. Daw gibati niya ang gahum sa Diyos, nga wala pa niya sukad mabati mga igsoon. So, ang unang pananahon ni Ellen White, nahitabo sa December 1844, dito sa Portland, Maine mga igsoon, mao kini nga pananahon. Ningon siya, nga daw siya nagsaka, pataas, ibabaw sa ngit-ngit nga kalibutan, ug iyang gilantaw mga igsoon ang mga Adventista. But could not find them. Pero dili niya makita ang mga Adventista. When a voice said to me, look again, tanaw balik. Unya, isa ka pang imong pananaw, at this I raised my eyes. Iyang tutok ang iyang mga mata, and saw a straight and narrow path, tanos ug sigpit nga dalan mga igsoon, cast up high above the world. Nga naibabaw sa kalibutan. On this path, ningon si Ginang White, niini nga dalan ang mga katawhan nga nagpaabot sa balik sa Dios were traveling toward the city, diha sa usa ka syudad, which was at the farther end of the path, nga natumoy dito sa dalan nga ilang gisubay. Ug ningon siya, if they kept their eyes fixed on Jesus, take note, kung ilang ipunting ang ilang mga mata ngadto kang Ginoong Hesus, who was just before them, nga nala sa tubangan, leading them to the city, they were safe. Mga igsoon, mga higala, kung ato lang ipunting ato mga mata kang Kristo, wala kitay kahadlukan ug maangko nato ang safety. So, nipadayon siya, but others rashly denied the light behind them. Pero ang uban, ilahang gibaliwala ang kahayag nga naluyo nila, and said that it was not God that had led them out so far. Ug ningon sila nga dili ang Dios mao'y naga-lead out kanila. So the light behind them went out. Napalong ang kahayag sa ilang luyo, nagpabilin, leaving their feet in perfect darkness. Tumang kangit-ngit mga igsoon, and they stumbled and lost sight of the mark and of Jesus. Nawala sila silang panaw o sa ilang pagtutok ang Ginoong Hesus, and fell off the path down into the dark and wicked world below. Mga hulog sila mga igsoon sa mangit-ngit o makasasala nga kalibutan sa ubos. Kining unang pananaw ni Ellen White was the first sign of God's prophetic care and guidance through Ellen Harmon, mga igsoon.
So niana nga pananawon gipakita sa Dios ang iyahang pag-atiman, ang paggiya kang Ellen White ug sa mga Adventista nga mga katawhan. So, sa iyang pag-ministry, there are remarkable visions, daghang mga pananawon, numbering more than 2,000 to her voluminous body of literary works sa iyang mga sinulat mga igsoon. On a variety of religious themes, Ellen White enjoyed an extraordinary career. Unya, dili lamang siya na-compare sa ubang mga babae sa iyang panahon, but also compared to the most prominent religious leaders of today. So, ato makita kung giunsa pag-guide si Ellen White no sa atong buhi nga Dios. Unya, dugang panini nga contribution, she was also a sought after public speaker. Grabe mga igsoon, ginaimbitar siya nga may musulti sa mga katiguman. Her largest speaking engagement, mga igsoon, was before a crowd of 20,000 people. Wow, what a great gathering. Unya, ang iyang public speaking usually focused sa relihiyoso nga suhito, but often she was asked to speak on education, home life, health, and temperance. So, nagkadaiyang tema igsoon nga siya imbitahon pagsulti. Now, atong itry og tan-aw mga igsoon. Atong eksaminon ko no. Ang sinulat ni Ellen White, actually, ang iyang mga sinulat mga igsoon, adunay mga major themes para dili ta wala sa iyang sinulat. Kini nga mga tema igsoon represent ideas that help us understand her theology. Sa theology sa iyang writings mga igsoon, and her burden for individuals and the church. Unya, 7 ka mga major themes. Dili lamang kini mga igsoon, but kining 7 are among her most basic and prominent sa iyang mga sinulat. Ato tanawon. So kining 7 ka mga tema offers integrative and interpretive insight into Ellen White's writing. Meaning, nagtudlo na to sa hiniusa nga mahubad usab nga mga insights sa nga sinulat ni Ellen White and help us read her better understanding. Okay? Ang una is the love of God. Kung imong basahan ang iyang mga sinulat mga igsoon, central to her writings mao ang gugma sa Dios. In fact, ang iyahang mga sinulat usahay magsugod nining tema sa gugma sa Dios. Ikaduha, the great controversy between Christ and Satan. Ang iyang series mga igsoon, the Conflict of the Ages series, nagsugod nining kontrobersiya mahitungod kang Kristo ug kang Satanas. And we all know nga sa katapusan ng libro igsoon, naagyapon ang tema sa the great controversy. Ang ikatulo is Jesus, the cross, and salvation through Him. Si Kristo, ang cross, ug ang kaluwasan, pinaagi kaniya. So mga igsoon, ang mga sinulat ni Ellen White, kung imong tanawon, it is Christ-centered, cross, ug ang kaluwasan nga pinaagi lamang kang Kristo. In fact, from the time of her conversion, iyang gibayaw si Kristo as the only hope sa matag usa mga igsoon. And then she realized that it is only by connecting with Jesus, ang pagpakigdugtong kang Kristo Jesus, pinaagi sa pagtuo nga ang makasasala mahimong unsa, malaumon o matinuhon nga anak sa Dios. Ikaapat, the centrality of the Bible. Sa sinulat ni Ellen White mga igsoon, kanunay gyud niyang gituboy ang pulong sa Dios. And then, ikalima, the second coming of Christ. Ang pagbalik ni Jesus. Nga mao kini ang nahadlukan niya sa bata pa siya. Apan sayang pagsulat mga igsoon, gitagaan niya pagtagad nga ang hinanali nga pagbalik ni Jesus ug ang atong pagpangandam sa hinanali niyang pagbalik. Ug ang ikaunom, the third angel's message and Adventist mission. Mga igsoon, mga higala, kining nga tema mao'y nagdala
pagpasanto pahinumdum nga kita nga Adventista nga iglesia mao karon ang movement, mao karon ang pundok nga nagdala niining mensahe sa tulo ka manulunda og aduna kitay mission ngadto sa kalibutan. And the last major theme is practical Christianity and the development of Christian character. Mga igsoon, sa atong pagpadayong pangalagad, dapat mulakaw kita pinaagi sa pagtulunan sa balaang kasulatan nga ang atong kinaiya mutubo kini, mo-develop kini nga maangko na to ang kinaiya ni Jesus. So atong tan-awon mga igsoon ang prinsipyo sa interpretation sa sinulat ni Ellen White. There are almost 20 interpretations pero mukuha lang tagamay mga igsoon just to let us know nga unsaon na to paghubad ang sinulat ni Ellen White as being inspired by God. Una, ingon din begin with a healthy look. Mubasa ta sa imong sinulat mga igsoon, musugod ta ni ana bitang himsog nga panglantaw. Ang uban magud mubasa nga medyo doon na sila yung mga katuyuan parang isuporta unsa ang ilahang kining baruganan. Now, niya, begin our study with a prayer for guidance and understanding. Sugdi ang pagbasa, pagtuon, nga mga pag-ampo kita o mga giya sa kaalam. Remember, it is only the Spirit, mga igsoon, ang maghatan na ito kaalam. So we will ask for guidance and understanding. Ikaduha, we need to approach our study with an open mind. Ayaw basaha ang sinulat ni Ellen White mga igsoon nga doon na kay gustong bunalan nga tao or imong tumbukon nga tao. No? Ang sinulat ni Ellen White mga igsoon, wala kini gisulat aron ipanglapdos. Tambag kini sa iglesia, tambag kini sa matag usa. Now, ikatulo, read with faith rather than doubt. Pagbasa, pinagi sa pagtuo, ug dili sa pagduha-duha. And then, nisulat siya, ingon sige ng White, some who are not willing to receive the light, adunay uban nga dili anda mudawat sa kahayag, but who prefer to walk in ways of their own choosing. Ilahang pilion ang ilang gusto, pangita sa testimonies to find something in them to encourage the spirit of unbelief and disobedience. Aron pagpangita og mga butang nga magdala og espiritu sa unbelief og sa dili pagkamasinundanon. Ikaduha, focus on central issues. Kung mubasa ta mga igsoon, atong i-focus unsa man ang central issue sa iyang pagsulat ni Ellen White. Now, remember, ang tao pwede makabasa sa mga inspired materials in two ways. Sa duha ka paagi. Una, to look for the central themes of an author. Pangita kung sa ang central theme. Gugma ba sa Dios? Ito ang isulti ganiha. And the ikaduha is to search for those things that are new and different. Pwede ang uban mo basa kay mangita sila og bag-o og lahi. Magpalahi gyud sila. So, ingon din sa maong komentaryo, the first way leads to what can be thought of as theology of the center. Pangitaon ang central theme. Or ang ikaduha, mo produce og theology of the edges. Meaning, theolohiya nga naalang sa mga kilid-kilid. So, nisulat sige ng White, nag-warning siya. Ingon siya, to be aware of the side issues whose tendency is to divert the mind from the truth. Example mga igsoon. Doon ay uban nga mangusugid pagwali nga ang itik dili ipakaon. No? These are side issues actually mga igsoon. Dili ni ang main theme sa writing ni Ellen White. Unya usahay atakyon ang mga ministro nganong iwali nga ang pato pwede na ipakaon. Mga igsoon, muna gini Ellen White nga we will be warned, magbantay ta nining mga side issues. Nga ang tendensiya nini, ma-divert ang atong hunahuna
gikan sa kamatuoran kay manag-away na malang taan eh. Mahituran ning pato or itik. But it is not the central issue, mga igsoon. There are major themes in the writings of Ellen White. Ikatulo, emphasize the important. Ipagawas gyud ang unsay importante sa writings ni Ellen White. Si Ellen White repeatedly directed those majoring in minors, no? Sa kanunay iyang gibalik-balik kining mga tao nga nag-major niini mga minors back to the central themes of Scripture, especially ang planos kaluwasan ug ang mission sa mga katawhan sa Dios. Dapat mo ni ang ato ang i-focus, mga igsoon. Kana mga minors dili nato majoron, no? Doon ang payuban siguro nga kining ang gi-major nila kining mga microchips, ipadako kining microchips, mga alarmist. Mawala ta sa main focus, mga igsoon, sa kaluwasan or sa unsay mission sa katawhan sa Dios. So emphasize the important. Unsa man gid ang importansya nining gisulat ni Ellen White? No, muna ato ang kuhaon. Ug ang ikaupat, study all available information on a topic. Tun-i ang tanan nga information may tuod ani nga topic. Say for example, si Ellen White nagsulat ani may tungod sa itlog. Kung usara ka libro or site imong basahon, paingon niya nga ang itlog dili angay mabutang sa talad kananan. May nga nanguban nga tanawa lagi si Ellen White nagsugo, nag-counsel nga dili pa ka ng itlog. Pero sa other nga writings mga igsoon, naigitambag si Ellen White nga unsa? Adunay parts sa itlog nga makatabang kini og hatag og ayuda sa pag-ayos sa panglawas. So, atong estudyuhan ang tanang available nga information regarding a topic, mga igsoon. Ayaw lang kutlo og usa, dayon ibunal dayon sa uban. So, ningon sa Arthur White, many have erred in interpreting the meaning of the testimonies. Daghan ang nangasayop sa paghubad sa kahulugan sa testimonya ng result ni Ellen White by taking isolated statements. Nga kutloon ang isolated statements, mga linya nga binagsa out of their context as a basis for belief. Mao ni mga igsoon ang kuyaw. Kaya mo patakatag kutlo, unya ato dayong ibutang sa ato ang pagtulunan nga mauna ni ang sugo ni Ellen White. So, let us study all available information on a topic. And then, number 5, this could be the last, is let us avoid extreme interpretations, mga igsoon. Atong likayan ang kanabitang sobra nga interpretasyon. Say for example, naay usa ka kaso nga gitumbok ni Ellen White. Iyang gikanselan ang usa ka doktor who had taken extreme views of health reform. Take note ha, kining term health reform igsoon. After reading her writings, health reform, ingon sige ng White, ngadto kang Dr. D.H. Kress, becomes health deform, a health destroyer when it is carried to extremes. Mga igsoon, doon ay akong experience sa Ayas. May usa ka kining siguro ni biya sa iglesia, ang advokasya is kining country living. When we were there, nanihapon, nisulti siya about vegetarianism, about country living, pero sa diyang akong gitan-aw yang panagway mga igsoon nga niwang unya, gawgal ang panit. I told myself, may kusang galingon nga, kung mag-vegetarian naman lang ko niya, ang akong panit, maggugaw niya, magniwang ko, din ako mag-video eh. Mga igsoon, let us avoid extreme interpretations. Parang mag-guided ta, parang dili ta masalaag sa atong direksyon, mga igsoon. So, mga higala, mga igsoon, ninimatak na that ato na dungga nakita ang
kinabuhi ni Ellen White, ang iyang pag-ministry, o some interpretations of her writings. Let me close, mga igsoon. Nga sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad, sa atong pagpanaw padulong sa langit, it is only the love of God that sustained us. It is the same love of God nga nag-sustain kang Ellen White, nga nahimo siyang instrumento, nga nahimong mensahero sa iglesia, magtatambag sa iglesia, o nga kining iglesia nga Adventista del Séptimo Día, nagmauswagon, nagmalambuon, and until now, niya kita tungod sa gugma sa Dios. Daghang salamat. May gawi ka nung tanan mga igsoon. Ang Diyos magpanalangin. Salamat kayo, Pastor Jaime, sa paghatag ka nato og review sa kinabuhi ni Ellen White. Ug apil pa ang iyang career, iyang kaagi. So akong ginahuna ba na if you think life is tough for you right now, then we should read the early pioneers or the early Adventists' life, just like her. No, grabe ang kalisdanan, and yet she examined herself, whether she's in the faith, whether she's right with God, and iyang gitugutan iyang kaugalingon nga gamiton sa Ginoo aron nga mahimong panalangin sa kadaghanan og apil na ang tibuok kalibutan. So ako very inspiring kay na siya nga iyang kinabuhi, Pastor. And I'm sure daghan ka nato karon nga nagtanaw atong mga higala nga karon pa siguro nakatagbo aning pangalan nga Ellen White. Among gimbita kamo karon nga atong tan-ahon ang iyang mga libro because maayo kini siya guidance, no, and even counseling sa maayong panglawas, maayong pagkinabuhi, espirituhanon ug uban pa. Sa mga batanon, pagpili Yes. sa imong partner sa kinabuhi, Oo. pagpili sa imong kurso, imong Daghan kaayo gid siya og career topics. path, Makaingon ikaw, it's a really a guide for modern living even. And by the way, even if her writings were written years ago, but still they are relevant. No? At pa, sa karong panahon na nakita nga, dili outdated ang iyang mga tambag may gala. In fact, ang mga medical doctors, mga psychologists na ingon nga, she wrote ahead of her time. That's right. Oh, during the time nga ang smoking cigarettes is gina-promote as a health habit, pero si Ellen White, she was already campaigning against it, that it is harmful for your health. And karon ato na prove nga ang science is catching up pa lang. Nga kani ang gipang tudlo sa iyang mga libro tinuod ay kini ug naay scientific basis karon. And of course, naapod sa mga prophecies, right? Na kini mapanghitabo karon. No? Sa panahon nga wala pa yung mga eroplano nga panglupad, she already wrote about this. No? And one thing, sa ako pa ba, interesado ko kay I'm in guidance. No? She also wrote about the disciplining of the child begins at the womb of the mother. No? Sa panahon ng bata na pa sa taguangkan sa inahan, ang disiplina magsugod na. Kaniadto ang mga psychologist, gakatawa kay di kasabot, so ba disiplina nga na pa man sa taguangkan. Apan karon, buuyon na sila nga ang pasabuti ni Ellen White is ang predisposition, ang attitude sa mother, sa panahon siya gamabdos, mapasa na dito sa iyang unborn child. Yes. Ano siya ang meaning na prenatal influence. And nahisgutan mo, Pastor, nga prophecies, no? And I'm sure nakadungog ato mahigala nga ang kita nga mga Seventh-day Adventists gi-consider nato si Ellen White as a prophet. Busa karon No gabi doubt una, about that. just very briefly atong tan-awon unsa day gisulti sa Bible tungod kay ang Bible mo itong basihan kung kamatuoran ba na or dili ang sa mga materials nga atong matagbuan, and apil na diha ang kaning mga tawo nga atong tuhuan. Okay? So ang Bible naghatag sa ato og giya, and the Bible never fails because that is God's word. So Pastor, atong i-enumerate very quickly ang mga teksto sa Bible nga makatapang ka nato magtan-aw pagsusi kung kani siya propeta ba ni siya or dili. Yeah, there are what we call tests or biblical tests of a prophet. Una, Isaiah 8:20. To the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Ito pa, ang pamulong niya, ang panudlo ba niya, uyon sa balaod sa Ginoo o sa mga pulong sa Biblia. Ikadua, Jeremiah 28:9, fulfillment of prophecy. Kaya anyone can make a prophecy. No? Bising kinsa mag-ingon nga, ugma, maglinog, ugma, doon bagyo, panatuman bagyo. So that's one. Okay? Although sa Bible, doon na pa ingon nga conditional prophecy. No? Anyway, that is another study. No? Third is kining nasa Matthew 7:20 Jade, no? Sa mana, no? By their fruits ye shall know them. Kumusta ang bunga sa iyang ministeryo, sa iyang kinabuhi o sa iyang mga sumusunod? Nahimo ba silang Diyos noon o nahimong mga violente noon, nahimong mga worldly? Kung ang epekto sa iyang pagtulunan, then something is wrong.
last. For the biblical test of a prophet is found in 1 John 4:1 and 2. Nga ang iyang pagtudlo mo dawat nga si Kristo Jesus Diyos. Kay kini mga propeta nga di mini jay murag mo compete nun ba? Murag mo compete sa Ginoo nga ang focus na sa ilaha. Okay? So sa case ni Ellen White, daghan siya mga sinuwat uplifting Jesus Christ. In fact, nasa mga libro ng titulo, Steps to Christ, Desire of Ages, o uban pa, Christ's Object Lessons. So, iya ging gina-promote ko na ang Ginoo dili ang kaugalingon. So, and then, napo diha ang gitawag nga practical test, no? Or mga manifestations ba? Mga physical manifestations. Okay? Na makita diha sa Daniel 10, no? Experience ni Propeta Daniel. Sa diha nga siya nasa pananawon. Luya siya, yung mata, abli kaayo, murag wa ginawa, pero buhi gyapon. So, naapon na kang Ellen White, no? Daghang mga cases, may kala nga sa Ellen White nag-vision, nagisulian siya igsuon, apan siya kusgan kaayo, bisan siya usa ka maluyahon nga babae. So, these are some, my friends, no? So, mga biblical test na sa prophet nga atong i-apply kung dunay mag-angkon-angkon nga siya propeta. Higala, ayaw lang tuhuy among istorya karon diri, but usa kini kahagit nga kamo mismo susiho nato. Let us search for ourselves. Kay bisan ang Ginoong Hesus isulti siya, search the scriptures and let us reason together. Gusto niya nga intellectual ang atong pagtuo kaniya og dili kay gabuta-buta lang ta. So God can provide evidences and God can put a mark on His people nga iyang gipili aron gamito niya alang sa paghatag o panalangin sa ato karon. Yeah. So busa, I want to pick up on what you said, no? Nga atong basahon. Yeah. Doon ay pinulungan sa karaan nga the taste of the pudding is in the eating. Ug akong binasayo na ang katamis sa cake mabalaan sa imong pagtilaw. Doon ibang mga tao nga kadungog kang Ellen White, no? Wapakay kabasa sa mga siwat Sister White, murag mo resist na dayon. So ako lang igsoon, di na maglalis ana. Ang ato na lang is sulay, no? Basahang Steps to Christ, basahang Desire of Ages, uban pa niya nga sinuwat. Kung ikaw na himong bayulinti, kung ikaw na himong kalibutanon, dinundangi. But akong pasaling may gala, no? Daghang mga tao mo matuod nga ang sinuwat ni Sister White nakapaduol ko nila kang Kristo o nahimo sila nga more loving sa pulong sa Ginoo. all right. So very interesting kana. So that all those materials are available para kanatong tanan. Ana na siya online and you can also ask us for og asa mo makakuha og libro aron nga kamo mismo makasusi ni ana. And that's why tomorrow sa next episode nato ato na pong diskubrihon kung tinuod ba nga ang mga sinulat ni Ellen White maura gyud basihan sa pagtulun-an sa Seventh-day Adventist Church. Usan ka isyong atong klaruhon, no? Kay daghan po nagtuo nga ang atong mga pagtulun-an, atong mga practices gikan kang Ellen White, dili gikan sa Biblia. So ato nang husayon ugma. Okay, so ugma ayo kalimti alas 7 hangtod alas 8 sa gabi. Matag gabi ni siya hangtod sa December pa ni December 5 siguro, no? So doon na po i-replay, right? Naapod tayo replay sa GSAT Channel 37 and sa Parasat Cable Channel 17 and your local antenna Channel 25. And of course, you can always go back to this link sa inyong Facebook page and ato ang YouTube nga replay. And what time is the replay, Jade? Replay sa GSAT 2 to 3 p.m. the following day. Okay. Kani ay pipila ka mga special request for prayer, no? Si Joel Abarquez, alang sa iyang fast recovery and healing. Jayan Cipriano, fast recovery po tungkol sa iyang colon surgery. Marlu Cordova, healing. Jewel C. Dilt Itaw, okay? Lahi nga sakit, murag talaga sa ni. Anyway, di na ako malitok. No? Marky Navarro, fast recovery also sa iyong operasyon. Laila Sabalde, lung problem. Vivian Agsoy, healing. Maria Fe Ruiz, nagdako iyang tiyan. O sa atong veterano nga pastor, kinato din sa atong office jet, no? Si Pastor Gideon Undap nga naka-experience og stroke. Yes. Sa mag-ambot ang mahigala, alang na ining mga pinasahi nga mga panginahanglan. O Diyos, nga balaan, gamhanan, apan may gugmaon tanam. Daghang salamat Ginoo na sab sa higayon nga kami makapaminaw sa imong pagtulunan. O labi na sa tanan, kami makaampo alang sa among makigsuonan nga kinahanglan sa imong pinasahi nga pagduaw. Among ginatugyan kanimo karon kini si Joel Abarquez, si Jayan Cipriano, si Marlu Cordova, o kini si Jewel C. Itaw, sa Ginoo nga balatian sa ilang kahimtang karon sila kinahanglan sa imong pinasay nga paghikap ug alang pad kay Marky Navarro sa iyang operasyon na siya makabalik na sa iyang bugos nga kinabuhi. Laila Sabalde adunay problema sa iyang baga. Vivian Agsoy o
Maria Fe Ruiz. Ginoo, ikaw nasayod sila mga kahimtang kung sa maayong nga buhaton kanila lagi sa mga doktor, mga nurses, uban pa nga medical professionals nga katiman kanila. Ang mo sa ginatugyan kanimo si Pastor Gideon Ondap, ila ka katuigan siya nag-alagad kanimo. Tapos sa Ginoo, siya nagka-stroke. Tapos sa duawa sa Ginoo, atiman na siya. Ug uban pang mga kaigsuonan, mga katawhan, wala nagsulat sa ilang prayer request na kinahanglan sa pagtabang. Uban nakigbisog sa sala, uban nakigbisog sa COVID, uban nakigbisog sa kalisdanan sa kinabuhi. O Dios, ipakita ka nilang pag-amuma, pag imong higugma alang kanila. Kini pangayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. All right, friends, always remember that a people with a knowledge of their history, their origin, and their mission is like a tree planted by the rivers of water. Our strength and our harvest is sure. See you tomorrow. Imo na ako, O Ginoo.